I'm so excited. Sabi sa kanta natin, do it again. Gagawin daw ng Diyos ulit. Here again. Dito muli. Naniniwala po ba kayo ng Diyos ay kikilos at kikilos at kikilos muli sa buhay natin? God will never stop doing good things sa buhay natin. Kaya naman, hindi na po natin papakatagalin. Ang title po natin ngayong umaga, handa na po ba makinig ang bawat isa? Bibilisan natin bago dumating si Uwa. Uwa! Ang title po natin ngayong umaga, sabay-sabay po natin tingnan, God will do it here again. Hallelujah. Parang kinanta lang natin ngayon. Wagas yung dalawang kanta, no? Grabe naman yan. Do it again, saka here again. Pag hindi ka tinouch ni Lord yung puso mo dyan, siguro puso mo bato. Kahit hindi ka Kristiyano, talaga naman maiiyak ka no? Thank you, God. Sige, ang verse po natin for today, kinuha po natin sa Hebrews chapter 13 verse 8. Basahin po natin. Ako na lang pala. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kahapon, ngayon, magpakailanman. Tayo po lahat ay umukot manalangin. Ama, marami pong salamat, O Diyos. Isang espesyal na umaga ang binigay mo sa amin, Lord, na magkatipon-tipon sa lugar na ito. Mapupurihan ka, maramdaman ng iyong yakap, ang iyong wagas na presensya. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga kapatid kong ito na dinala mo dito sa lugar na ito. Thank you, God. Minsan pa, Lord, inihingi ko ang iyong pangunguna. Kayo lamang makita ng bawat isang kapatid ko nandito. Gamitin mo lamang ako, Lord, as your instrument. Kayo ang mahayag. Revelation nagmumula sa iyo na magrerema sa puso ng bawat isa, na magbibigay ng kalakasan at encouragement, God, na makukuha. Lord, I rebuke the works of the enemy right now na gumugulo sa isipan ng mga kapatid ko para hindi makapakinig at pumasok ang iyong salita sa kanilang mga puso. Panginoon, ihanda mong bawat puso, bawat tenga ng mga bawat isa, Lord, na nandito. Maraming pong salamat. Kayong maluwalhati sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Naniniwala po ba kayo na ang Diyos, Jesus Christ is the same, hindi nagbabago, yesterday, today, and forever? Kung nagpapagaling ang Panginoon dati, nagpapagaling pa rin siya ngayon. Do you believe? Oh, hallelujah. Kung nagpapalaya ang Panginoon dati, magpapalaya pa rin ang Panginoon ngayon. Hallelujah. At magpakailanman. I really love it. Minsan sa buhay nating Christian kasi, minsan may mga highs, may mga lows. Tama po ba, no? May mga moment tayo na ang taas ng spiritual level natin Oh, grabe naman, we'll do it again. Parang kahit anong nangyarap mo sa akin ngayon, kakayanin ko. Grabe kasi natanggap ko. May ganun tayong moment. Pero may mga moment din tayo na halos hindi na tayo makabangon sa higaan natin. Tama, no? Na parang tamad na tayong kumilos. Lord, ayoko na. Yan. Saya-saya. Kaya hindi ko kayo pinabasa kanina nung maliit na verse natin ng Hebrews 13:8. Ay, ikli-ikli. Babasahin nyo, ikli-ikli, di ba? Kasi magbabasa tayo isang buong chapter. Okay lang ba? Gagawin natin yung parang sa ibang religion muna. Babasahin ko yung first line, babasahin yung second line. Okay lang ba yun? Hindi kayo mahirapan sa second line. Kasi yung second line, nababasahin nyo, iisa lang, paulit-ulit. So tingnan natin ang Psalm 130. Gusto ko lang talagang, habang pinaprepare ko to, isang verse lang sana dyan yung kukunin ko. Kaso nung pinakita ni Lord yung buong verse, nag-struck sa puso ko talaga. And ang sarap gawin muna ngayon, bago dumating yung bagyo, bago dumating yung malaking problema natin, ipaalala natin sa puso natin, manuot yung salita. Kaya marami po ito. Babasahin ko yung unang line, basahin yung second line. Okay ba yun? Psalm 136. Give thanks to the Lord, for He is good. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. To Him who alone does great wonders. Who by His understanding made the heavens. Who spread out the earth upon the waters. Who made the great lights. The sun to govern a day. The moon and the stars to govern the night. To Him who struck down the firstborn of Egypt and brought Israel out from among them. Hindi nagbabasa lahat isang line na lang yung babasahin nyo Yung di nagbabasa niyan. Okay.
with a mighty hand and outstretched arm. To him who divided the Red Sea asunder, who brought Israel through the midst of it, but swept Pharaoh and his army into the Red Sea. To him who led his people through the wilderness, to him who struck down great kings and killed mighty kings, Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan, and gave their land as an inheritance to his servant Israel. He remembered us in our low estate and freed us from our enemies. He gives food to every creature. Give thanks to the God of heaven. Hallelujah. Palakpakan po natin, Panginoon. Thank you, Lord. Your love will endure forever. Ang sarap, di ba? Ang sarap banggitin ng banggitin. Kahit anong sitwasyon mo, His love endures forever. Nasaan ka man, His love will endure forever. Pag hindi manuot sa puso mo yan, tandaan mo yan mga kapatid, kaya marami yan, 26 verses yan, 26 times mong binanggit yan. Tandaan mo yan ha, kahit matapos na yung preaching ngayon, matandaan mo lang, His love will endure forever. Hallelujah. Ngayon, hindi po ito masyadong mahaba yung ipipreach ko ngayon. Pero nag-struck lang sa akin yung parang seasons and episodes nating mga Christians, no? Ay sabi ko nga, meron tayong high moments, meron tayong may moments, meron tayong super low moments. So ngayon, nakaka-bless eh. Alam niyo ba yung Bible? Kaya napakasarap magbasa ng Bible. Is super complete, no? Kung gusto mo ng love story, may love story sa Bible. Basahin mo yung Book of Ruth. Kung gusto mo ng giyera, marami doon. Ang daming story sa Bible na talagang mag-inspire po tayo. And this morning, pag-uusapan po natin yung isang story sa Bible na napaka-favorite ko rin na story. Ito po yung 3 episodes of Elijah. Yan. Sino rito nakakilala kay Elijah? Gabriel Gatan. Hallelujah. Kung kilala natin si Elijah, isa siya sa talagang great man of God. Siguro kung may mga OG ng mga prophets, Elijah yan. No? Si Elijah, ano yan eh? Hindi raw yan namatay eh. Kinuha yan ng God eh. Grabe namang closeness kay Lord yan. Pero alam niyo ba si Elijah, hindi siya, katulad lang din natin siya eh, na minsan may high moments, minsan may low moments. So the story, bago ko simulan yung episode 1, bibigyan ko muna kayo ng prologue. Episode 0, anong nangyari? Yung hari ng bansang Israel ay si Ahab. And yung panahon ni Ahab, ang Israel is wickedness. Ganun naman yung basahin natin yung Book of Kings, up and down sila eh. Pag yung king righteous, righteous yung buong bansa. Pag king ay wicked, wicked yung buong bansa. Yung panahon ni Ahab, wickedness, super wicked yung nangyayari sa Israel. Kaya ang ginawa ng God, inutusan niya si Elijah, sabihin mo kay Ahab na hindi uulan hanggat hindi ko sinasabing umulan. Grabe naman. So hindi nga umulan ng ilang taon. Sino po ritong galit sa ulan? Huwag po tayo magalit sa ulan. Pag wala namang ulan, kawawa din, no? So nung panahon ni Ahab, sinabi ni Elijah, hindi uulan hanggat hindi ko sabing umulan. So nagkaroon ng famine. So si King Ahab nagalit kay Elijah. Alam mo to ha, kita mo. That moment, hindi umulan, nagalit yung hari kay Elijah, okay lang si Elijah. Ang ginawa ni Elijah, nagtago siya sa isang brook, pinakain siya ng raven, pinapakain siya ng ibon, dinadalan siya ng supply ng ibon. Grabe naman. Okay siya, okay pa siya. Then, naubos yung tubig dun sa bukal, sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka sa Zarephath, may inutusan akong widow doon, napapakainin ka. O, alam natin yung story. Pumunta si Elijah doon, okay pa siya. Then, eto na, dito na mag-start yung episode natin. Episode 1, The Triumph of Faith and Fire. Inutusan na ng Diyos si Elijah na bumalik kay Ahab.
Alam mo, ang hirap na sitwasyon na to kung ikaw si Elijah. Because that moment, lahat po ng propeta ng Diyos, pinapapatay. Wala nang natira. Actually, may natira 100 prophets. Itinago ni Obadiah sa cave, tig 50. Pero wala na. Akala ng buong Israel, wala nang prophet. Pero si Elijah, nung inutusan ng Diyos, humarap ulit sa kay king, malakas ang loob, punong-puno ng pananampalataya. Humarap siya kay Aring Ahab. Sabi niya kay Aring Ahab, magkita tayo sa Mount Carmel, dalhin mo lahat ng propeta ni Baal doon, magtutuos tayo doon. Okay? So, ang nangyari dyan, 450 na propeta ni Baal versus si Elijah na nag-iisa. Sabi ni Elijah, ganito gawin natin para malaman na lang natin kung sino tunay na Diyos. Maglalagay tayo ng 2 altar dito, maghahain tayo ng 2 bull. Mauuna na kayo, partida. Mag-pray kayo sa Diyos ninyo. Mag-pray kayo na mag-pray sa Diyos. Nasunugin niya yung alay ninyo. So ito na, 450 na propeta, naglagay ng alay dyan. Umikot-ikot, ginawa lahat ng chant nila, hanggang tanghaling tapat, wala pa rin. Inaasar na sila ng Elijah, mataas faith, yabang eh. Sabi ng Elijah, lakasan nyo pa yung boses nyo, baka busy lang yung Diyos ninyo. Or baka namasyal, o baka tulog, laksan nyo yung boses. Laksan nyo yung boses. Lakas no? Lakas mang asar no? Di wala pa rin. Dumating na yung hapon, wala pa rin. Ang ginawa na ng mga propeta ni Baal, naglaslas na. Kasi ganun yung nila tradition nila Naglaslas na. Talagang tulo-dugo na sila lahat. Wala pa din. Kaya nung pagdating ng gabi, si Elijah nasabi, huli kayo lahat dito, mga taong Israel. Tipon-tipon dito. Itong alay ko, partida. Kumuha kayo ng maraming tubig, buhusan ninyo. Binuhusan pa niya yung alay. Hanggang yung tubig umaapaw. Then, tingnan natin, verse 36 ng 1 Kings 18. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. Tingnan natin yung prayer niya. Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant and I have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me. So these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Verse 38, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. Hindi lang yung sacrifice, the wood, the stones, the soil, and also lick up the water in the trench. Grabe naman display ng power yan, Lord. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Palakpakan natin si God. Hallelujah. What will you feel if you are Elijah that time, no? Though yung glory kay Lord, pero hindi natin maiwasan na. Hindi, syempre, out of all the prophets, nag-iisa siya. Alam mo yun? Yung faith that stands alone. The whole Israel, the whole prophets ni Baal, wala nang nananampalataya. Siya na lang. Faith that stands alone. Elijah versus 450 people ng prophet plus the whole Israel, hindi na nananampalataya that time. But real faith make you stand alone, but never alone from God. Minsan darating ka sa punto ng buhay mo na parang ikaw na lang ang nananampalataya. Minsan darating ka sa point na parang ultimo yung mga kasama mo hindi na naniniwala. Wala, siya na lang yung prophet Yung ibang prophet natakot na, nagtago na kasi pinapapatay. But it's okay. As long as you stand, as long as you believe, hindi binibigo ng Diyos ang taong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Sabi sa Bible, be faithful even to the point of death. Isa't isa na lang to, Lord. Pero ang galing. Hanggat may nananampalataya, galing nga na sinabi kanina Yung panahon ni Lot, nila Abraham, makita lang ng Diyos, bumaba siya hanggang sa 10 Lord, paano kung may 10 nananampalataya doon? Lulupilin mo pa rin ba ang Sodom? Hindi. Huminto lang siya, hindi niya pinababa ng 5 no? Hallelujah. Now, nakita natin yung prayer niya. Prayer that invites God's glory. Church,
If you're really believing, you're standing in your faith, huwag kang matakot manalangin. Amen ba? Huwag kang matakot mag-pray pag alam mo yung kalooban ng Diyos. Huwag kang matakot mag-pray kung alam mo na kasama mo ang Diyos. Elijah's prayer wasn't long. Hindi nga mahaba. Hindi nga 1 oras yung tinake ng prayer niya eh. But it was aligned with God's will. So hanggat alam mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, you can declare that in prayer. Alam niya eh. Ano sabi niya sa prayer niya? Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. Lord, ikaw naman nag-utos sa akin ito eh. Ikaw nagdala sa akin dito, Lord. Answer me, Lord, answer me so these people will know. Sometimes in your life, your situation will make other people go back to God. Minsan yun nangyayari sa bansa natin, kaya nga minsan, God is really allowing minsan calamities talaga eh. Kasi kita mo to, every time may calamities, di maganda nangyayari, ang daming bumabalik sa Diyos. Hallelujah. True prayer seeks to glorify God. You don't have to prove a point. Just need to glorify God. Amen? In your situation, Lord, I believe and I pray that this situation that I have right now will result in an eternal glory that will give glory to your name. Hallelujah. And now, there will be a power that will reveal who God is. I really do believe in that. Sa sitwasyon na napaka-imposible at napakahirap na at napakatindi na, nanampalataya ka, nanindigan ka, nanalangin ka, darating ang isang araw na magre-reveal ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At magbabalik sa puso ng maraming tao. Hallelujah. Fire fell not just to impress, but to bring hearts back to God. God will bless you, definitely. God will grant you your prayer request. Your answered prayer will come, not to impress others, but to bring back their hearts to God. Hallelujah. Your life will become a testimony. Makikita na maraming tao na totoo na buhay at tunay ang Diyos na sinasamba mo. Thank you, Lord. So, grabe, no? Grabe yung episode 1 ni Elijah. Triumph yun. Triumph talaga. Ang nangyari doon, after doon, so, tapusin ko yung istorya para alam niyo nangyari sa episode 1. After bumaba yung fire ng God, na-prove niya na totoo ang Diyos, bumalik yung puso ng mga Israelite kay God, pinagpapatay lahat ng prophets, 450. Pinagpapatay yung prophet ni Baal. Tapos sabi ni Elijah, sabi niya Elijah kay Ahab, Ahab, umuwi ka na. Baka abutan ka ng napakalakas na ulan. Kasi walang ulan noon ng ilang years eh. Umalis ka na Ahab. I can hear the sound of the abundance of rain. Alam mo yun? From a season of drought, from a season of nothingness, you will hear the sound of the abundance of rain coming. Wala pa, pero alam na ni Elijah, parating na. So sabi niya kay Ahab, Ahab, umuwi ka na. So sumakay agad sa chariot si Ahab pa uwi. Dumating ang ulan, alam mo grabe to si Elijah. Tinakbo ni Elijah yung mula Mount Carmel, naunahan daw niya. Yung chariot. Sa Bible yung basahin nyo, kaya sarap pagbasa ng Bible eh. Naunahan niya yung chariot. Grabe naman, mas mabilis pa kay Flash siguro yun ah. The power kay ni Lord yun. Kasi grabe yung faith niya that time eh. Umalis siya. Episode 2. Elijah in the Valley of Despair. Mind you guys, sunod-sunod po ito nangyari ha. So pagkatapos ng triumph, pagkatapos ng display ng malalakas na faith, etong si Jezebel, yung asawa ni Ahab, nung nalaman na pinapatay lahat ng propeta ni Baal, sabi niya sa mga hindi ako papayag na hindi mamamatay si Elijah. Talagang binantaan siya. So sa verse 3 ng 1 Kings 19, Elijah was afraid and ran for his life. Alam mo yun, after ng high times niya, takot siya, run for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey to the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it and prayed that he might die. Can you imagine that?
Kakatapos lang ng great glory, great display of splendor. Dumating si Elijah sa point ng buhay niya na he was totally depressed. Kaya mga kapatid ko, relax, naiintindihan tayo ng Lord. Huwag mo masyadong i-condemn yung sarili mo, bakit ganyan nararamdaman mo. Elijah na itong pinag-uusapan natin Right after a great display of power and glory and faith, after ilang araw, he was totally depressed. And his prayer, sabi niya doon, he prayed that he might die. Sabi niya, I have had enough, Lord. Ginawa ko na ang lahat. He said, take my life. Take all of me. Ay pala yung kanta, no? I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. Bakala na, ayoko na magising. Parang ganun. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. He looked around and there by his head was some bread, baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Ano to, last supper? May last supper. Kala niya last supper yun. Higa, natulog ulit. Then the angel of the Lord came back. Hoy, hindi last supper yan. A second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by the food, he traveled 40 days and 40 nights na wala nang ibang inain until he reached Horeb, the mountain of God. Church, in our Christian life, in our journey here, there's always the wait after the win. Yung bigat after ng mga panalo natin. Amen, no? Sabi ko nga, I've been a Christian since 2006. Ang dami ko nang nakitang, ang dami na nangyari, even sa church itself, even sa mga worshipers itself, na right after big events, no? Pag may mga big events na nangyayari, maganda, malaking gawain, susunod yan is laylohan, susunod yan is nagkakatamaran, susunod yan is grabe. Why? Because victory often brings vulnerability. Di ba, no? Kita mo yung mga nananalo, magse-celebrate. Celebrate! Let's celebrate! Merong ganun, may istorya sa Bible na ganun eh. Nag-celebrate sila, nagpakalasing lahat sila. Ito yung mga anak ni Judah. Kung alam niyo yung story, isa sa mga anak ni Israel. Alam niyo bang mayroong babaeng anak si Jacob? Jacob, may anak ang babae Then yung kapatid nila, yung 12 tribes, sila Judah, parang pinagsamantalahan yung kapatid nila. Ang ginawa nito ng mga kapatid nila Judah, nakipagkaibigan sila doon. Tapos yun, pinagtutuli. Nung nakuha nila yung loob, kasi nakuha Israel yan. Nung maga-maga pa lahat ng mga pototoy nila, pinagpapatay nila lahat. Hallelujah. Victory often brings vulnerability. Kita mo to, pag nagsasucceed ka in life, anong gusto mong unang halap? Ano muna tayo? Mag-unwind muna tayo. Mag-relax muna tayo. Kakatapos lang ng win Pero hindi po pala ganun. Kasi the enemy hindi nagpapahinga Tama ba, no? Nagpapahinga ba ang Diablo sa pag-atake sa akin? No! The enemy will never stop waiting for an opportunity to attack. The enemy is like a roaring lion looking for someone whom he may devour. You may succeed in this problem, in this area. Nag-win ka in this area. Alam ng demonyo yan, mautak Alam na magse-celebrate kayo, magpapakano kayo. Alam mo yun? You will lay down your sword, you will lay down your armor, and that's the right opportunity. Kaya ang dami talaga. Even this Elijah, spiritual highs can lead to emotional lows. Hey, spiritual highs can lead to emotional lows if you forget the source of strength. Lalo kapag marami tayong na-accomplish. Parang kasi nature ng tao ito, no? Pag nakaka-accomplish ka ng isang bagay, parang nature natin na naghahanap tayo ng reward, naghahanap tayo ng comfort, naghahanap tayo ng pahinga muna. Parang ganyan. But those moments are oftentimes used by the enemy to attack us
at ibaba pa tayo lagi. Lalo. Tama? Nangyari na ba sa atin yan? I've known so many people. Kapatid ko lang si Obey eh. First time kumanta dito eh. 2006 yun. Kumanta. Hinimatay, nilagnat, hindi na bumalik. Marami pa yung mga nag-lead, biglang nag-lead, first time nag-lead, nag-flow. Kasi masarap yung pakiramdam pag ginamit ka ni Lord eh, tama ba? Ang sarap sa pakiramdam na ikaw yung ginamit para mag-flow, para gumaling, ikaw yung nag-pray, talaga naman, spiritual highs. But sometimes it's leading us to vulnerability. Why? Naibababa natin yung shield natin. Akala natin, okay, the anointing that I have right now is sufficient hanggang forever. Hindi na ako maatake ng demonyo kasi ang taas ng anointing sa akin. Hindi nga ganun. Kaya nga araw-araw, give us this day our daily bread. Hindi pwedeng yung naramdaman mong presensya ng Diyos ngayon. Sapat na hanggang sa isang linggo. Hindi ganun. Hindi mo na ako magisimba. Why? Ramdam ko pa yung presensya mula nung last week. Malakas pa ako ngayon. Walang ganun. We need to have a constant connection to our source of strength. Ganyan yung nangyari kay Elijah. Siguro, Lord naman, kakatapos lang victory. Victory. Baka pwede namang bigyan mo naman ako konting reward. Yung mag-enjoy ako kahit 1 week. Siguro ganun eh. Kaso na-receive niyang report, Elijah, yung patong sa ulo mo. Kahit siguro bata, papatayin ka. Ganun. The cry of a weary heart. Ang iyak ng pusong pagod. Sino ritong pagod na? Sino ritong pagod ng mga puso? Ano sabi ni Elijah? I have had enough, Lord. Sawa na ako, Lord. Pagod na ako sa lahat naman nangyayari. Take my life. Take all of me. Ayoko na, Lord. Parang isipin mo, parang parang hindi naman mangyayari, pero mangyayari yun. Kasi tao tayo eh. Andun yung sense of natin, yung sense of reward lagi. Na hindi, kailangan, kailangan okay muna ako. Hindi nga ganun, tuloy-tuloy muna. Pero alam mo, I really love God. Kaya His love endures forever. It's okay to pour out our hearts to God. Church! Sabi mo nga sa katabi mo, okay lang na ibuhos mo yung sama ng loob mo sa Diyos. Okay lang na ibuhos mo yung hinanakit mo sa Diyos. Okay lang yan. Siguraduhin nyo sa Diyos nyo binubuhos ha. Huwag sa kung sino-sino kasi kung maling tao pinagbuhusan nyo ng inyong puso, sama ng loob, pag maling tao nakarinig niyan sa inyo, mali rin ang i-advise sa'yo. Oo nga kasi kita mo, sinayang mo yung mga panahon mo dyan. Sana ganito na lang. Ito, mag-inom tayo. O ito, mag-ano tayo. Ito, malakas tama na ito. O ganito gawin mo, magrebelde ka. Okay lang ibuhos yung sama ng loob, basta kay Lord. It's okay to show kung anong nilalaman ng puso mo, basta kay God. May verse ba yan? May verse yan. Psalm 62:8, trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him. Lord, kasi Panginoon, hirap na ako, God eh. Lord, I feel that life is unfair. God, nag-alay naman ako sa iyo ng ilang taon, Lord. Bakit ganito pa rin nangyayari? Yeah, pwede yun, basta kay God. Gusto ni God yun eh. Bakit daw? For God is our refuge. Meron pa isang verse. I love this verse. Psalms 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So yung mga brokenhearted dyan, close daw si Lord sa'yo. Sira. O yun, palata masyado. At least close si Lord sa'yo. Hallelujah. And next, after mong ibuhos kay Lord yung saloobin mo, the God who restores the tired. Amen, no? Kaya kay Lord mo ibubuhos yan because God will definitely restore you. He restores my soul. Sabi niya sa Psalms 23. God will restore you. Sabi sa Isaiah 41:10, 40:31, those who wait in the Lord will renew their strength. Amen mo dyan?
Sa ibang version, those who hope in the Lord will renew their strength. Yung mga pagod na, umasa ka kay God, ibabalik niya ang kalakasan mo. God did not scold Elijah. Elijah, grabe ka naman, wala ka bang faith? Hindi mo ba nakita yung ginawa ko doon? Tapos gaganyan pa yung attitude mo sa akin? Grabe ka naman, Elijah, wala kang kwenta, mamatay ka na nga talaga. Hindi gano'n, no? Hindi siya ginanon ng God. Why? Kasi alam ng Lord yung nararamdaman natin. Instead, He sent rest, nagbigay ng food, nagpadala ng angel. Hindi, pastor, wala namang angel eh. Minsan yung mga friends mo sa paligid mo, angel yan ng Lord, no? There are persons that God will definitely use para maramdaman mo na mahal ka pa ng Diyos. Totoo po yan. Kaya pagpasalamat tayo sa mga tao na nakakaramdam tayo ng pagmamahal pa rin ng Diyos. Advice ko po sa inyo sa mga nandun sa low moments, huwag niyo pong masyadong sarilinin. Hindi niyo rin kailangang i-open lahat. Hindi niyo kailangang sabihin lahat ng problema niyo, pero huwag niyong isara yung sarili ninyo. Because sometimes there are persons, there are people that God will use na hindi man alamin yung problema mo, tatapikin ka lang, parang yan, may nagdala ng angel, nagdala ka lang ng pagkain. As simple as that, walang usap-usap, binigyan ng pagkain. Kaya bawat isa sa atin, especially yung mga okay naman, always check on your friends, check on your relatives, check on your loved ones. No? Di mo alam, ikaw na pala yung angel na gagamitin ng God. Kasi madali tayo magplastikan eh. Madali tayo magmukhang okay, no? Karamihan sa mga nag-suicide, bago sila mag-suicide, masaya sila. Alam niyo ba yun? They have a very happy face. I remember Chester Bennington ng Linkin Park. Before he committed suicide, may video pa siya na ang saya-saya nila ng anak niya, pamilya nila. So depression has no face. No? Hindi porket mo kamalong, hindi porket naangiti, akala mo okay yung mental health. Kaya kailangan natin maging mabait sa bawat isa. Huwag tayong hard sa mga tao na kasalubong natin, mga crew sa mga fast food. Ano ka ba trabaho mo yan? Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan nila. Tama? Maging mabuti po tayo sa lahat ng tao. Baka ikaw yung angel na gagamitin ng Diyos para iparamdam yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. No? Grace doesn't just forgive. It strengthens. No? Kapag naramdaman mo yung grasya ng Diyos sa sitwasyon mo, magkakaroon ka ng panibagong kalakasan. Grabe, Lord. Grabe, God. Ganto na yung ginawa ko, ganto na yung layo ko sa'yo, ganto na yung sitwasyon ko, pero Panginoon, grabe pa rin yung grasya mo sa akin. Grabe, Lord, tinawid mo pa rin ako. Grabe, God, andito pa rin, Lord. Pag ma-acknowledge mo yung grace ng God, lalakas ka talaga. This is my favorite verse. Sabi sa Hebrews chapter 4, verses 14 to 16, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong high priest na pumasok sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari, high priest na ito, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Alam mo, our Lord Jesus Christ, hindi siya distant God. Hindi siya parang nakaupo doon sa upuan, sa palasyo, kung saan man, na hindi alam yung nararamdaman ng nasa laylayan. Because this Jesus that we're worshiping here, sinubok din sa lahat ng klaseng pagsubok tulad natin. Alam niya yung pakiramdam ng nasaktan, ng binetray, ng pinagbintangan. Alam niyang nagutom, alam niya yung mga pakiramdam. Kaibahan lang sa atin, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Alam niya yung feeling. Thank you, Lord. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Church! Let's approach the throne of grace with confidence. Oh, hallelujah. Jesus Christ nandun sa langit, kanang trono ng Diyos. Alam mo ang trabaho niya doon? Interceding for me and you. Praying for me and you. That is why when we approach the throne of grace, hindi naman tayo na ang nakikita ng Diyos, kundi yung banal na dugo ni Kristo. It's enabling us
to reach out to the throne of grace. Bakit daw tayo kailangan lumapit sa trono ng mga habaging Diyos? Upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hallelujah! Lumapit ka sa Diyos. You can now approach the throne of grace with confidence, not because of who you are, not because of what you have done, not because of your past, not because kung gaano kaganda yung lakad mo, but because of the precious blood of Jesus. Pag lumalapit ka rito, pwede. Why? Dahil nakikita ng Ama ang banal na dugo ni Kristo. Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung malaking tent, yung malaking curtain, na punit mula taas hanggang baba. Alam niyo ba yon? Nagahati sa holy place at most holy place. Ang tao hindi basta-basta makakapasok sa most holy place, patay ka. Tama ba? But the moment Jesus Christ died on the cross, the curtain that separates us from the presence of God was torn from top to bottom. Sabi ng Ama, welcome mga anak! Oh, hallelujah! Thank you, Lord! Because of Jesus, welcome na tayong pumasok sa presensya ng Diyos. That's why whenever we sing praise and worship, grabe naman talaga. Talaga bumababa ang presensya ng Diyos. Yung mayakap. Episode 3. So, from highs to lows. Now, tingnan natin. So, anong last na nangyari sa episode 2? Pinakain si Elijah. Pagkatapos niya kumain ng binigay na pagkain, grabing pagkain to, gusto ko to, Lord. Kasi yung pagkain daw na binigay sa kanya, 40 days tumagal in lakas niya. Hanggang dumating siya sa Mount Horeb. O, ito na, the mountain of God. Pagdating sa Mount Horeb, dinala siya ng Lord dun eh. Tingnan natin. Sundan natin sa verse 11. Then he said, go out. Sabi ng God kasi kay Elijah, dadaan ako. Yung presensya ko darating. Ito na. Sino po rito gusto magabang sa presensya ng Diyos? Ganon din si Elijah. Is darating si Lord, sabi niya. Makikita ko si Lord, mararamdaman ko si Lord. Ito na. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind tore into the mountains. Grabe namang wind yan. Parang wind ng mga ninja sa Naruto yan. May dumating na wind, humati sa bundok into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. Grabe, lakas na presensya nun Pero wala raw si Lord doon. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. Ito na fire yun. Kasi nung nagano ko, fire yun eh. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Love it. I really love that. Minsan kasi hinahanap natin ng Diyos sa mga malalaki at extravagant na bagay. Pero pinaramdam ng Diyos yan. You don't need to look from afar. Because God is in you. God is within you. Kaya still small voice yan. Why? God is telling us, son, daughter, I am with you. I am so close to you. I am inside your heart. I will always be with you. I will never leave you. I will never forsake you. I am always with you. My love for you will endure forever. Whatever happens, I am with you. Thank you, Lord. Ayan yung episode 3 ni Elijah. Pinaramdam sa kanya ng Diyos, Elijah, nasaan ka man, kasama mo ako. Whatever happens, what matters is I am with you. You don't need to look for me from afar. You don't look for me sa mga extravagant na bagay lang. Just look inside your heart and you will see me there. Hallelujah. Whew. So don't just look for God in the fire, in the wind, or in the earthquake, because He's right there in your heart, softly whispering, I love you. Can you say, I love you, Lord? I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, God. So magko-close na po ako, okay lang ba? May natutunan po ba tayo? Simple-simple lang, no? High, lows, but the Lord is there. So,
when you can see God's hands, kasi ganito talaga naman. Ito talaga minsan gusto natin kasi talaga yung nakikita yung ginagawa ng Diyos eh. Pag wala tayong makitang ginagawa ng Diyos, feeling natin iniwan tayo ng Diyos. Hindi totoo yun, huy. God will never leave you. God will never forsake you. Why? Because He once forsaken Jesus on the cross para lang mangyari na He will never leave you nor forsake you now. So when you can't see God's hands, trust His word. Pwede ba yun? Pagkatiwalaan natin yung salita ng Diyos. Sabi ko nga, hindi ko makalimutan yung blessed na blessed ako kay AJ nung Wednesday. Sorry Jay pangatlong best na kitang i-build up para may mag-donate ng phone sa'yo. Hindi, joke lang. Hindi, na-bless ako talaga kasi tayo kasi marami tayong problema. Pero yung taong yun kasi, ang hanap buhay niya, bumiyahe, joyride eh. And then it happens, habang bumabiyahe siya, naputol yung phone holder niya. Pak! Bagsak, durog yung phone. Yun lang yung kabuhayan niya eh. So uwi siya. Tapos, kung Wednesday, pagdating dito, talagang nanap ko talaga siya agad. Kita ko, nakangiti, nagpa-practice dyan. Parang walang problema. Jay, nangyari sa phone mo. Ay, nung chinat ko siya. Jay, kumusta yung phone mo? Eto, kakakuha ko lang. Napagawa mo pa? Gulat ako. Napapagawa pa pala yun. 1-1 nga yung inabot, ganyan. 2 araw ata siya hindi nakabiyahe. Pero pagdating yan, you will never see him na down. Hindi ko po don't get me wrong, wala po akong problema kung you're feeling down, whatever. Okay lang po yan. Kaka-preach lang naman. Parang gusto ko lang sabihin na we may have different problems and trials in life. Maliit, malaki. Pero sa akin ko sinasabi, nakadepende yun kung gaano ka naniniwala at nananampalataya sa salita ng Diyos. Kasi pwede kang isang pimple lang sa ilong tulad ni Ethan yung problema mo. Pero pwedeng big deal na sa'yo yun. Tama? Pwede ka nang ma-depress dahil doon. Pero pwedeng yung problema mo is life and death na pero you're still smiling because you're still trusting God. Pwede yon. It really depends. Kaya nga sabi, when you can see God's hands, trust His word. Kompleto na po yan. Pinag-aralan natin yan ng mga nakaraan eh. Isuot natin. Trust His will. Kailangan alam mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Para hindi mo alam yung ginagawa, di mo pa nakikita yung nangyayari, pero alam mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ano bang kalooban ng Diyos sa'yo? Sabi niya, I'm working all things together for your good. God is not yet finished sa sitwasyon mo. Tatapusin pa niya yan. Hallelujah. Trust His purpose. Alam mo, may purpose pa ang Diyos sa buhay mo. Dahil kung wala ng purpose ang God sa'yo, wala ka na dito. Tama ba? I really believe in that. Pag wala ng purpose ang Diyos sa'yo, kukuhanin ka na ni Lord. Totoo naman. Paano pastor yung mga, yung mga wala naman kay Lord, ba't hindi pa niya kinukuha? Kasi nga, binibigyan pa ng chance ng Diyos yun. Pero pag makita ng Lord, na kahit anong chance ibigay sa Kanya, wala. So trust God. May purpose ang Diyos sa'yo, may will ang Diyos sa'yo. And lastly, trust His heart. 26 verses, ni-recite natin kanina. His love endures forever. Trust His heart. He is our perfect heavenly Father. Ama. Kaya sabi doon, Father. Lalo sa ating mga ama, alam natin yan kung paano magmahal ng mga anak. Pero may pagkukulang pa rin tayo. We will never become perfect. But this God that we're serving is a perfect heavenly Father loving you. Sabi ni Jesus, kung yung mga ibon nga, pinapakain ng ama mo. Ganon yung term niya eh. Yung mga ibon pinapakain ng ama mo, mas higit kang mahalaga kaysa sa mga ibon. Amen ba? Conclusion. God never stops showing up. Amen? God never stops showing up. You may not see Him, you may not feel Him, but definitely He is there. Alam niyo yung famous na painting, yung footprints in the sand? Di ba ganun naman yun? Hallelujah. God will never stop showing up. Yun nangyari sa footprints in the sand. Sabi niya, Lord, bakit gano'n? Nung masasarap yung buhay, kasama kita. 2 footprint yung nakikita ko, bakit gano'n? Nung time ng buhay ko, nang hirap-hirap, nag-iisa lang, saka mo ako iniwan, Lord. Ang sabi ng God sa kanya, anak, hindi kita iniwan kailanman. Those footprints that you see there are not yours, but mine. Because that moment, buhat-buhat kita. Hallelujah. The same God who sent fire
who sent comfort and sent a whisper, He's still the same today. Minsan inaalaw lang ng Lord yung high times natin, syempre, pero iaalaw din ng Lord yung low times natin. Pero definitely He's there, whispering the still small voice sa'yo. I'm here, anak. I'm here, anak. I'm here, anak. Hallelujah. He did it before. He will do it here again. Hallelujah. And to God be the glory. Palakpakan si Lord.